So last week, we have discussed on the topic, I have a purpose. So tanang tao sa kalibutan na ay katuyuan ng Dios nganong natawo ka. Like nganong millennial man ko, then kamo kay Gen Z. Or ang atong kids kay Alpha, naay katuyuan tanan, walay aksidente sa Dios. Usahay makaingon ta nga, tayninga lagi kaayo, uy, wag gyud tuyua. It may come as wala nato tuyua, pero gituyo di ay siya sa Dios. Atong na-learn that as we find our purpose, kailangan ta maka-remember sa duha ka points. Number 1, it's not about you. Your purpose will never be about you. Why? Because we are a creation. So in order for us to understand our purpose, we need to go back to our Creator. So if we are an invention, we need to go back to the inventor. Ikaduha, we are made by God and for God. Gihimo ka sa Dios para ug alang sa Dios. Okay? So, as we start, let us pray. Holy Spirit, salamat na dili mi maglibog sa imong pulong, Ginoo. But your word will bring clarity to every heart and every seeking mind, O God. Salamat, Ginoo, sa pagtagbo sa matag usa. And we just declare, Lord, that your presence is with us today. In Jesus' name, amen. Now, so today, I will discuss the importance of knowing your purpose. Okay, unsa ang title, boys? The importance of knowing. Knowing. Ang importansya sa pagkahibalo sa imo ang purpose. Unsay problema sa tong TV? Dad? Okay. Pero kani, mandara? Okay. Side view lang sa. Nana daw di ay. Okay, let us open our Bible in Jeremiah 29. So I have prepared 4 versions. Okay, first 2 versions. Boys, palihog kog basa. 1, 2, 3, go! Next. I alone plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring you about the future you hope for. Girls, 1, 2, 3, go! Plan for you, says the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Next, I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Hallelujah. I plan to give you the future you hope for. Giplano nako nga ihatag sa imua ang unsay Bisaya sa future, kaugmaon nga imong gilaom. What are the hopes in your heart today? Okay? Ang tinguha di ay sa imong kasing-kasing, kung dako siya, tinguha na sa Dios para nimo. But sa imong calculation, kaya raman ako ni, that's your desire for yourself. But when your desire is larger than life, then that is the tinguha of the Lord for you. Usahay, kinsay makaingon diri, dakuara, gayo ani ni, oy, hitabo ka ni. No? Usahay, ma-overwhelmed kay tanga, nganong sa una, okay ram ako ani nga life, pero karon kay dili na ko okay, I want more. Okay? Ingnay mong tapad, God wants to give you more. To give you more. More. Now, the Bible says, I know what I'm doing. Kinsa dire ang nakaingon biwa, nagyo ko nakasabot sa dagan sa akong life. No, especially ting finals na no? No, ang mga performance task kapatong-patong. No, like
Like Nikki wants to stay home kay naa siya'y humanunon. Anak ko nga, sige lang kita tanan ni Agi ng deadlines. No? Pero, di gyud nato kalimtan ang ato ang commitment yes Ginoo. Nganuman, when we forget our commitments to the Lord, can you imagine kung si Lord ang mulimot? No? Na mubalik ta ko ganiha kinsa diri ang murag nalibog na siyang life. But did you know nga ingon si Lord, I know what I'm doing. I exactly know what I am doing in your life. Maunang naa kay reason today to stay kalma. Kalma lang. No? Para ni Freelin, anak ko, kalma lang. Grades ra na. No, it will never define you. Your grades is just an output. But it is not yet the finished product. No? My number one key point for today, knowing your purpose gives meaning to life. Again, ang atong topic, the importance of knowing your purpose. No, kinsay naka-remember sa kanta nga, you're the meaning in my life. You're the inspiration. No, di ba? Mga mahilig mag-video kay kabaw kayo eh. No? But did you know that no one can give the meaning of life to you? But it is knowing your purpose that will make your life meaningful. Kinsay, familiar kitaan ng joke karon no nga drawing na lang ang tanan? No, murag di man matinuod. Uy! But, you know, with the desires of your heart, it may seem big today. Pero dili na siya pareha sa imong kasabot, nga di na yun na madrawingan inyong sabot. Si God will deliver on time. He will never be early. He will never be late. God is always on time, and He is faithful to deliver. Now, daghang panahon no nga kanang gusto kinsa diri ang nakatry nga magpahimalad kanang magpa fortune teller ba kinsa diri ang nakasulay mag horoscope no Leo ang imong matagbo karon nga nag-red og sanina mao na imong madayon no now say to the person beside you, you are made to have meaning. Gi-create ka sa Diyos to have meaning. Everything about you has a meaning. Your name has a meaning. The things that you like has a meaning. Anong inani man ko? Because again, you were not created accidentally. Everything about you has a meaning. Na ay meaning ang Diyos nga nung di ko taas. I would be perfect, char lang. No? Ingnaim untapad, you are not perfect. You are enough. No, you are enough. Now, many people would resort to methods like astrology or psychic to discover the meaning of life. Unsa gyud ang kinabuhi? But when life has meaning, kabalo ba mo, when life has meaning, pwede nimo makaya tanan. But when life has no meaning, wala kay kayanon. Now when I became a mother, dili ko katuo nga naa di ay instant nga love. Kanang wala pa kakaila sa person, pero love na kaayo nimo siya. The moment I kanang first nakita nako ang akong mga anak. Kanang paggawas nila sa akong tummy din ibutang bitaw na diretso. I don't know but when you become mother sa mga babae diri or sa mga mapapa, immediate gid siya nga na in love kay kag-ayo sa imong anak. Nya pa kakabalo nga in the years to come magtubag-tubag day na nimo. Tanaway mong tapad siya na. No? Magtubag-tubag. Now, after graduation from college, I experienced my first heartbreak. No, gibulagan ko sa kong uyab. Dili ako nibulag, ako'y gibulagan. No, and di ba anak ko last time na after graduation, di ba pressured kita mangitag trabaho?
no? Like, kung mo graduate na kag college, mo dyan na siya ang dilemma, dapat makakita, yun kong trabaho karon. Yeah, mostly sa akong friends, kay nag-further study, like nag-masteral. Nya di naman ko ganan mo eskwela na pagbalik din, balik og tuon. And I did not find a job immediately. So sa akong gi-share last time, niadto kog Cebu. Why niadto kog Cebu? Because I cannot handle the pressure and I felt like a failure. Na-feel nako nga kanang gusto nako i-pursue ang usa ka butang wala po ko kabalo unsa. Gusto ko manarbaho pero wa po ko kabalo unsa ang trabaho nga akong gusto. Okay? Kanang nag-hope lang ko in my heart one day mahimo ra jud kong successful pero I don't know then unsaon ako. And there I felt that my life has no meaning. Kanang patapon man akong kinabuhi. Oy, pero bago akong graduate ha. Kabantay mo usahay, gamay ra kay ang nahitabo, pero it's as if wa kay pulos. No? Kana bitang grabe nimong paningkamot then pag-distribute sa card, then wala ni pulos tanan. And you know, kailangan ta mo abot sa punto nga murag walay pulos tanan because that is the only moment mo balik ka sa nagbuhat sa imo. Lord, nganong imo man kong gibuhat? You know, without God, life has no purpose. And without a purpose, life has no meaning. Life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Meaning, tanan din imong gilaom sa kinabuhi is always connected to God. Nganong dili ka kalaom because wala kay Dios? Nganong walay meaning imong life? Because wala kay purpose. Nganong wala kay purpose? Because wala kay Dios. So it boils down to God. Now, kinsa diri ang nakasulay nga niingon ka gibuhat nako ang tanan pero murag walay pulos. Did you know that two great men in the Bible complain? No, Isaiah 49 verse 4. Ingon si Isaiah is a prophet. Ingon siya, I have labored to no purpose. I have spent my strength in vain and for nothing. Kinsa ang maingon diri na walay pulos ang akong tanang hinaguan. No, si Job. Ingon si Job, in Job 7 verse 6 and 16, my life drags by day after hopeless day and I give up. I'm tired of living. Leave me alone. My life makes no sense. Kinsa ang makarelate ni Job? Pwede manghawa sa mutanan sa kong life? No? Gusto kong mapag-isa. Char. Gusto na ako lang sa isa. Di ba mo balik ta ng moment, no? Naagi mga moment na pwede wala lang sa mutanan. Then ako lang sa. Yeah, most of the time, dili na bata mo ingon, pwede kami lang sa ni Lord. Ang atong gusto kay kita, ragyod. No? But, normal ka. Normal di ay na nga pagbati. And kanusa nato na mabati when life has no meaning. Number 2, knowing your purpose simplifies your life. No, before continuing, kinsa diri ang naay kaila or naay relative nga naay cancer? Nakay kaila someone you know nga nagka-cancer or hapit na maayo or naayo na. Did you know nga most cancer patients with a deep sense of life purpose were the ones most likely to survive? Because daghang cancer patients nga dili na mo go through og chemo. Kay ngano unsa pa may sense maayo ko, wala may pulos akong kinabuhi. Kasagara, most likely 90% of them ang mo survive because nakasabot sila unsa ilang purpose. In life, kanunay gyud ang moagi og kuso-kuso sa hangin.
in life moagi gyud tag kalayo. Dili siguro ta parihag magnitude of problem, no? Kaya di man ta parihag edad. Pero sure ko, ikaw ug ako naatay problema. Right? Pero naa di ay sikreto para dili ma-complicated ang imong life. That is knowing your purpose because it simplifies your life. Kinsa dire ang giapilan tanang organization sa school? Okay, tanan. Oh, nag-raise up si Anthony ha. Okay. Kinsa dire ang pabibo sa room? Pabibo ba lang? Lively, tanan. Ako ray bala. Ako ray bala na tanan. Isa sa maka-complicate sa atong life is mubuhat ta sa mga butang wala ta sugua buhaton. Simplifying our life means knowing what to do and not what to do. Ang mga tao, for example, nga kanang naay rejection spirit, kanang ga-struggle ba in that area, most likely, buhaton yun na nila tanan, maski ang mga butang kabalo sila, mag-struggle sila. Tingay mong tapat, siya ni. No? Kanang dili kabalo mo pero paapil yung drama club. No? No, daghang panahon si Pastora Dap, hi Pastora, maingon na siya nga sikuan ipa-join to worship team. Pastora ka nang ako lang sa paminawon ha. Kay lahi man nang ganahan mo kanta. O lahi po ng kabalugyod mo kanta. Di ay. No? Kay mo ingon mangyud ko niya nga ang pagkanta kay talented siya. It's not a skill. Mahimo lang kang skillfully talented. Pero paggawas pa lang daan ana sa tiyan sa mama, may bawa na sa doktor ha. Kani mag-singer ni. No, ganahag hilak. No? In life, para dili ka ma-drain or ma-burn out, ayaw buhata ang mga butang that you are not called to do it. Kinsa dire ang makaingon, kabalo jud ko sa kong strength, kabalo po ko sa kong weakness. Wala mo kabalo? Kabalo mo dili. Kabalo no? So kana inyong mga weaknesses, no? Hinay-hinay na i-overcome. Pero katong imong strength, mauto ang i-maximize. Litan no, pananglitan ni Kuya Carl. Kuya Carl can sing. Pero po ko naingon nga may siya mo sing. No. Pero, what caught his attention is the camera. And because he is into it, like very interested siya, iyan ang gitunan. And look at today. Hi sa mga nasa live. Si Carl ang nag-shoot anak karon. You see? Si Carl, wa siya nagpalig-alig nga mag-worship team. Wa po siya nagpaalig-alig nga mag-usher, mangumusta. Tuod din sa mga ushers diri. No, mo function guro ta. Uy, basta si Jam, on Sunday. Again, asa ng mga kamot sa mga ushers? Ano si Baby Jean ramay isa? Kurt, dili ka usher dong? Tarong ba? Tagaan ako reward ang mga teachers, be. No? So, kung maayo ta mangumusta niya, sa yugid ta mo simba, no, pwede kita sa ushering. But anyway, your purpose becomes the standard you use to evaluate which activities are essential and which are not. Sa dihang nag-pioneer mi kaming duha ni Pastora sa Praise Cathedral, daghan kong kagrupo nga ako usang giundangan. Kay kabalo ko, mukuha silag panahon nya walay labot sa akong purpose. I tried to simplify my life because kabalo naman ko sa akong purpose.
Knowing your purpose simplifies your life. For example, si Kuya Carl na po, akong example, anak ko sa yaaya, makigkuyog yapong ka sa imong mga friends sa una. Ana siya, dili na kaayo, pastora, kay murag kalas mag-uras. Kalas og uras, pastora, then dili na kaayo ko ka-connect because dili naman mi permi magkuyog. Lahi na pod akong priorities karon. When you know your purpose, you will know unsa o kinsa ang imong i-prioritize. No, ayaw ng tanang banding na aka. No, naa kay exam nya mo absent gyud ka kay nay banding. May man tong banding kay mausab pa. Ang imong exam wala may kuan. Wa nay part 2. Okay, ingnay imong tapad ay lagi sig absent. Without a purpose, we make choices based on circumstances, pressures, and your mood at the moment. Diba, look, last week ni anak ko, ayaw mag-awat na ako because ang akong kurso, tira pasagad ra na. And ayaw mag-awat sa ako. Nganong nag-AB history ko because hapit na kanabitang sure ang slot nga gihatag sa ako niya sa AB English, napa ko sa waitlisted. Layo pa kay tinuod. Ayha lang ka ma-entertain, basta kaning naa sa kuan, official list, na ay mo back out. Ya mahadlok mo kung maklusan ko, kawaklusan na yun, sayang akong slot sa IIT. So I based that decision on the circumstance that I was in. No? I based my decision tungod sa pressure. Diri na lang gud tayang kay upat ka buok. Bitaw no. Diri na lang ta kay kuyog ta tanan, kuyog tag absent, kuyog yun mig absent. No, and that is why sa inyong kabata ayaw mo decide dayon-dayon. No, kanabitang ay ingon man gud si kuan kanina lang. To be honest, no, of course today God used my kanang the way kanabitang nakatabang siya sa ko because makastorya ko. Pero kung as real as I can ha, nagmahay jud ko kato akong gipurso nga kurso. Unang ayaw mag-awat na ako. Kay mahimo manggug kang mediocre sa usa ka butang nga di ka ganahan. No, kanagong ang akong isa ka subject wa ako nailhan sa akong maestra. Diyan ang takong i-drop, may gani ni eskwela ko atong panahon na. Ginoo gid po siya nag-rescue na ako. Di ba lami kay katulog ng 1:30 no? La 1:30 magyuto iya ang kuanoy natural science. Wa ko niya nailhan, estudyante di ka nako dai. Yes sir. No? Hapit namda mag-midterm dai. Aw lagi sir. No, ay na imong tapad. Tanaw imong tapad. Do not be a mediocre. Ayaw liwat nako. Ingna, ayaw liwat nako. Isaiah 26. Palihog kog basa, boys and girls. 1, 2, 3, go. Okay. Manghulam ko sa iyang testimony. I know one day mo testify ra ni siya. Ako lang usang hulaman without her permission. Si Ate Tin. Dear Charo, si Ate Tin, katong dili pa siya born again, ganahan jud siya mag-serve ni Lord. No, kanang gusto gyud unta ni siya magmadre. No, kanang ganahan gyud siya mag-serve sa Ginoo. Kung may pagkatin ako sa una, wa jud kay mga inana nga mga moment serve ko ni Lord oy no, murag yawan no. No, kung may paka na kay mga inana nga moment. No, ganahan gyud siya mag-serve ni Lord. Wala siya kabalo asa unsaon, basta ganahan siya mag-serve ni Lord. And sa pila na katuig kay kanang gikuan na ni Ate Tin nga desire. Kanang diha lang sa ka nga desire. Because naa sa ko'y kailangan i-prioritize karon. And year after year,
Ate Tin would always have a recollection bitaw nga kano sa akaha na ako mabuhat, ang dream gyud nako buhaton. You know, when you are firm to your purpose, maura na nga panahon nga mahimo kang peaceful. Mahimo kang malinawon. Daghang katuigan that si Ate Tin moingon siya nga ayha na lang yun na nga desire when I am ready. No kay murag dili pa ko ready at tubangon kung unsa ang result or consequence ana nga desire. But today, she is firm that this time, it will be you, Lord. No, it will be you, Lord. I don't know unsaon nako, pero I'll cross the bridge. No? Ang giingon sa pulong sa Dios, hatagan sa Dios, dili lang peace, but perfect peace to those who hold, to those who are firm on their purpose. Buhaton tanan sa yawa para dili nimo ma-fulfill ang imong purpose. Unsa gyud ang purpose sa tao, pastora? Mabutang ka sa usa ka arena nga tanan nimong buhaton would give glory to God. Pero kung naa ka sa arena nga wala ka gitawag sa Dios, it will not bring glory to God. You know why? Because you will be mediocre. Dili nimo mapagawas imong full potential. Kay di mangkaganahan in the first place sa imong ginabuhat. So if you wanted to simplify your life, kung gusto ka dili complicated ang imong kinabuhi, stop doing everything. You know why? Because purpose-driven living leads to a simpler lifestyle and a sanner schedule. Kinsa dire ang nag-turn upside down imong schedule, Charm? Kanang malebeg ka ba? Kana di kinakugbuhaton karon oy? No? Tanang estudyante actually nana man, no? Pero kung ato bitaw yung sutaon, daghan kay wasted time. No? Kay pag mata pa lang daan, galigid-ligid pa man. No? Og nikuha na lang katugtualya, din adto CR, naligo. Unahon pa man si cellphone. No? Ya mo anak da yun busy kay ko pastora, wadyo ko'y tayo mag-devo. Wow! No? Pero 3 hours sa YouTube, tanawalit, nagyud lagi ko, oh. Thank you, Lord. Lord, ikaw adjust na ko. Now, ang kinabuhi will always be complicated. Ha? Dili jud ang kinabuhi ang mo-adjust sa imo. But ikaw ang mo-adjust sa imong life. Kini ba nga group of friends, karon nga season sa akong life, makatabang ba sila para mopadulong ko sa gusto sa Ginoo? Or kani ba nga habit nako kinsa may nabulahan ani? Nganuman, para mahimo kang wais number 1 sa imong oras. Ang pinaka-importante nga asset sa tao is not money but time. Kay kita tanan pariho ta 24 hours. Ambot lang kanay mo ang tapad. Butan na basin 25. Ikaduha, you will be wiser with your resources. Your resources speaks of your. And you will be wiser with your priorities. No, kung karong panahon na, prioridad nimo yung pag-eskwela, then do it. No, ayaw nang prioridad na ko pag-eskwela, prioridad po na ko sikuan, prioridad po na ko sikuan. Kailangan jud ka mamili para ma-simplify imong kinabuhi.